Mga kababayan, mga katambay, nagbabalik naman po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po, dito po sa Tambayan Makabayan para po magkomento po sa inyo. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok ng ating bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayong lahat. Umpisahan na po natin ang komentuhan mga tambay. Ito po, inilabas na po ng palasyo sa pamamagitan po ni Executive Secretary Bersamin, mga tambay, ang bago daw pong PNP chief napapalit kay PNP Chief General Marbil, mga tambay. Ang bago daw po. Bago pa ba to? Expected na naman po ito ng mga Pilipino. Ang papalit po ay si General Torre. Si General Torre nga po ang papalit, mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin ang balita, mga katambay. At komentuhan po natin ang napaagaling pong bagong PNP chief na papalit daw po. We are grateful for the service. No, there is another one that I will have to announce. The PNP chief. Oh, sorry. The incoming PNP chief is Police Major General Nicolas D. Torre III. The turnover of command will happen June 2nd. Para sa may init. Yan po mga tambay, expected na naman po ng mga Pilipino yan, mga tambay. Di ba? Kung ang Pangulo ay katulad po ng may issue ng pulburon, siyempre po ang makukunin yan, yung makakapag-protekta po sa kanya, di umano. At susunod po sa kanyang mga gusto, di po ba? Ganon po yun Komento ko po mga tambay, komento na inyong lingkod. Ano po ba expected natin doon? Sa nalaman po ng mga Pilipino at nakita po ng mga Pilipino na sa loob ng 3 taon, lalong-lalo ang administrasyon po, napakaraming lalong-lalo pagdating sa batas. Sila po ang naging batas. Hindi po nasusunod ang ating saligang batas. Lalong-lalo po ang ginawa nila kay dating Pangulong Duterte, yung proseso ng batas. Sino na po ba naging batas doon? At sino na po ba naging judge doon? Sino na po ba naging prosecutor doon? Ito po ang bukod tangi po na siya na po lahat ang gumampan. Kaya nga po na-promote hindi po ba? Ang tatanong lang si Kamanong. Di po ba? Kaya paano mo hindi po promote yung tao? Lahat ng kagustuhan mo nasusunod di umano. Yung pagdakip na lumalabas sa investigasyon ng Senate ng Pilipinas, di ba? Ikaw na ang tumayo sa lahat. Ikaw na pati ang sinasabing pagdakip, di ba? Yung warrant of arrest na sinasabing galing daw sa Interpol, binasa lang sa cellphone. Di ba? Tapos ikaw na umaresto. Ikaw na rin ang tumayong prosecutor. Ikaw na rin ang tumayong judge. Di ba? Lahat ikaw na. At ikaw na rin ang nagsampa at nagdala sa eroplano para dalin, is-send ng Pilipinas sa The Hague, sa Netherlands, sa ICC. Di po ba? Ano expected mo ron? Matutuwa sa'yo ang nag-utos dahil napakarami mong dapat na pagdaanan na batas at pupunta ka sana sa lower court, hindi mo na ginawa. Ang sinunod mo, yung gusto nung nag-uutos sa'yo. Kahit na ang batas ay talagang ilagay mo na sa kamay mo, di mo ba? Talagang matutuwa sa'yo ang Commander-in-Chief, di umano, sa ginawa mo. Di po ba? Dahil sinunod mo sila Hindi mo sinunod ang proseso ng batas. Talagang napakabilis ng pag-angat mo niyan. Dahil meron tayong presidente ngayon na may issue ng pulburon. Di ba? At ito, sa nakikita natin, talagang tinatrabaho talaga nila lahat, lalong-lalo ang pamilya Duterte. Di po ba? Expected mo na yan. 3 taon na nga binabakbakan yan At halos lahat na nakapaligid sa suporta o nakapaligid sa mga Duterte ay talaga i-demolish mo. Di umano. Di po ba? Isa-isa mong pababagsakin yata yan. Di umano. Nakapagtataka lang yung mga may issue pagdating sa paggamit ng batas,
itong mga kapulisan, siya pa yung umaangat. Yung umaangat. Itinataas pa nila. Samantalang napakarami na nagsasalita. Pati mga retired justices, sinasabing mali ang proseso na paghuli. Pero ngayon, PNP General pa, PNP Chief pa ngayon. Talaga nga naman. No? Ano pa kaya ang mga susunod na gagawin, mga tambay? Sa Vice President naman kaya. Ganon yun eh. Nagamit na nila yung proseso. Yung batas na ilagay na nila sa kamay nila kay dating Pangulong Duterte. Sino naman kaya ang susunod? Kaya po ito naging PNP Chief. Siyempre po, hindi kaya. Nagtatanong na si Kamanong, hindi kaya ang Vice President na? Gagamitan na kaya din na sinasabing itong batas nila? Di po ba? Sanay na sanay sila sa ganyan. Nakapagtataka lang. Meron tayong executive secretary na si Bersamin na dating Supreme Court Justice yan. Naging Chief Justice yan eh. Maalam sa batas. Pero nung maging appointee at maging executive secretary ng Binagoong Pilipinas, mukhang pati ang batas nawala na po yata sa wido. Mga tambay, okay lang na labagin ang mga proseso ng batas sa ating bansa. Mga tambay. Grabe. Saan ka nakakitang gobyerno? Yung pinaka ayaw at walang tiwala ang mga Pilipino, siya mong inaangat. Di po ba? Ibang klaseng gobyerno ito. Sa bagay, meron naman tayong Pangulo na talagang wala naman talagang okay lang sa kanya na kahit na ang mga Pilipino sa kanya sukan-suka na at bagsak na sa siya sa mga Pilipino. Okay lang naman sa kanya 'yon. Walang problema sa kanya 'yon. Na kahit na siya po ay kinamumuhian na ng majority ng Pilipino, bagsak na kanya approval at trust rating sa mga Pilipino. Sadsad na. Okay lang sa kanya 'yon. Nga sanay naman dahil ngingisi lang nakangisi lang. At ang katwiran ng Pangulo, ano katwiran? Isang survey lang naman yan. Mas marami pang survey. Hintayin nyo yung survey namin. Hindi kaya? Hintayin nyo ilabas yung survey namin. Mas mataas dyan. Kaya hindi sila nababahala. Ganun lang yun. Di ba? Anong mga achievement ang ibinigay ni General Torres sa atin, mga tambay? Ano po? Isang damukal po bang smuggler ang napaguhuli nito sa loob ng 3 taon ng Binagoong Pilipinas? Napakarami po ba? At talagang napakarami po bang nahuli na ito ng mga drug lord? Isang damukal po ba? Napakarami po ba? At napakarami po ba nilang nahuli na mga kriminal? At isang damukal po ba nahuli nila mga kidnapper? Di po ba? At isang damukal po bang mga addictos ang nalinis nila o nalinis niya? Ano po ang mga achievement? Yung problema ng bansa, lalo-lalo sa krimen, sa pulburon, sa mga smuggler. Yung problema ng bansa, kidnapping, nasolusyonan po ba nila ang problema ng bansa? Lumalaganap ng mga addictos, krimen. Ito pong mga kapulisan, lalo itong mga general. Ano po ba mga achievement nila ng 3 taon sa atin? Di po ba? Politika. Pabagsakin yata. Lalo-lalo po ang mga Duterte. Dahil nakalagay ito doon sa sinasabing Oplan Horus yata. Kaya ang ating bansa, walang patutunguhan ito, mga tambay. Yung kagustuhan po nila ang kailangan masunod, hindi po yung kagustuhan ng mga Pilipino. Na makaranas man lang ng mga Pilipino, na katulad ng naranas namin sa panunungkulan ni dating Pangulong Duterte. Ang tinutugis, kapayapaan ng gusto. Hindi ba? Ang tinutugis ay masasama. Yung mga ayaw magbalik sa gobyerno katulad ng mga makakaliwa. Tinutugis. Di ba? Pinoproteksyonan ng mga normal na tao. Pero sa panahon natin ngayon, sino po ba pinoproteksyonan? Nagtatanong lang po.
ng mga kapulisan ngayon. Hindi nyo pa ba napansin? Nung bigla pong bumalik sila, lumaganap at lumaki po. Ano po, ang kapulisan mismo, isang damukal na mga kapulisan na mga may kaso. Lumaki po ang volume o bilang na nagkakakaso na ang mga pulis. Bumalik na naman po sa wars, di umano. Di ba nakaraan? Balita, 600 plus na mga kapulisan ng mga may kaso, iba't ibang kaso. Nangyari na naman yan nung katulad nung pinalitan nung mga nakaraan, katulad ni yung sa panahon nila Pinoy, di umano, at nung pag-upo ni dating Pangulong Duterte, natuklasan niya na isang damukal na kapulisan ng mga involved, lalong-lalo, di ba, sa pulburon. Narco. Naging narco politics na nga tayo, di po ba? Ano po ang ano aasahan natin sa ganitong PNP chief? Sige nga. At nakapagtataka. Kaya pala mga katambay, hindi po ba tayo nagtataka? Yung mga ikinakaso kuno, lalo-lalo ni Senadora Amy Marcos, kasuhan na raw po itong mga ito. Lalo-lalo doon sa ginawa nila na paglabag sa proseso ng batas sa paghuli kay dating Pangulong Duterte. Hindi nyo po ba napansin? Ano na po nangyari sa ombudsman? Kasi kung may mga kaso po yan, katulad po ni General Marbil, mahihirapan po magretiro yan. Mahihirapan po yan. Questionable po yan ang kanyang retirement, pati pension. Bakit po nakabinbin? Bakit po hindi gumagalaw, hindi kumikilos yata sa ombudsman? Nasaan na po yun? At hindi rin po magiging PNP chief ito, di umano. Komento ko po, hindi magiging PNP chief ito si General Torre. Kung ito tuloy-tuloy na ombudsman, nakasuhan ng mga yan, lalong-lalo sa paglabag, sa batas, sa paghuli sa dating Pangulong Duterte na ipinatapon sa ICC, sa The Hague, sa the Netherlands. Di po ba? Kaya lang, ano nangyari? Natabunan yata. Hindi na kumilos. Hindi na yata gumalaw ang ombudsman. 10 araw lang po yan. Kailangan na nila magpasa, di ba, ng counter affidavit. Ano po? Buwan na? Buwan na po yata. 1 buwan na po yata. Ano na nangyari? Nakita nyo po? Ano na nangyayari sa ating bansa? Ano na nangyayari sa ating gobyerno ngayon? Kontrolado na po ba lahat nila talaga? Pati ang ombudsman, Korte Suprema, wala nang aasahan ng mga Pilipino? Ito po ba, ibinabalik po ba natin muli ang pagiging diktador nila? Yata, di kaya? Martial law? Ganun po ba? Yan ang napakamahirap na nangyayari. Yan ang mahirap na nangyayari yata sa ating bansa. Binigyan tayo ng matinong presidente na 6 na taon. Tapos biglang magkakaganito. Magkaiba ang comparison. Yung mama na pinatapon sa The Hague, nagtrabaho ng 6 na taon sa mga Pilipino. Napakaraming ginawa. Samantalang itong pumalit, 3 taon na mahigit. Ano ginawa? Pamumulitika? Pagpapabagsak sa mga Duterte? Issue ng mga korupsyon? Lumaganap lahat yung pinaghirapan ng mama na pinatapon? Sugpuin ng mga problema ng bansa, katulad ng makakaliwa. At itong problema natin sa pulburon. At lahat na, krimen, korupsyon. Di po ba? Lahat tinrabaho na 6 na taon ni dating Pangulong Duterte. Kasabay ng pag-unlad ng bansa. Build. Di po ba? Halos lahat. Tinugunan niya. Pati sweldo ng mga kapulisan, ng mga men in uniform. Dinoble. Pati mga pensyon. Di po ba ngayon? Ano po binigay sa atin ng binagoong Pilipinas? Dinoble. Dinoble ang problema natin. Dinoble nila eh. Kahirapan. Doble. Doble ang problema natin sa pulburon. Doble ang problema natin sa kasamaan. At dinoble ang korupsyon. Di umano. Di ba? At ang pamumulitika, grabe. Doble. Grabe, no? Magkaiba yung achievement na binibigay sa atin
ng dating Pangulong Duterte na 6 na taon, ikumpara mo sa 3 taon na achievement nila na binigay sa mga Pilipino. Ito lang ang napagkikita mo, araw-araw, pamumulitika, pagpapabagsak, walang solusyon sa problema ng bansa. Walang solusyon. Sa lumalaganap, di ba? Napulburon, krimen, di po ba? Mga smuggler, wala na. Ano yan? Tuwan-tuwa pa kayo? Masayang-masaya pa kayo? Yung sa mga achievement na yan? Katulad na isang bagong upo na general, ano ang achievement niya? Matutuwa ang mga Pilipino kung ang ginawa niya ay lahat ay nasa tama. Ituturing kang bayani ng mga Pilipino, ng majority. Kung hindi ka sumasaway o sumusunod ka sa proseso ng batas, lahat ng ginagawa mo ay nasa tama. Di po ba? Napakasarap nang mag-retired ka ng ganun. Pero kung ang ginagawa mo naman, ang sinusunod mo ay mali, tapos ikaw pa yung inaangat, wala kang kredibilidad nun, di umano. Wala kang makukuhang parangal o papuri sa mga Pilipino. Hindi naman lahat, dahil may makakampi po yan. Alam naman po natin kung sino-sino makakampi niyan. Di po ba, mga kabayan? Kaya yan po, mga tambay, nakakalungkot. Nalulungkot man tayo, pero panapanahon naman yan. Hindi naman po lahat ng pagkakataon ipag-a-adjust sila na talagang puro sila. Ang kasamaan po ay lagi pong may katapusan yan. Yung ginagawa po nilang ganyan, katulad po sa ginawa nila sa pinakamagaling na presidente sa bansa, sa kasaysayan ng Pilipinas. Sinira nila. Pinabagsak nila ang popularidad. Kahit pinabagsak nila ang popularidad, pero itinataas pa rin ng mga Pilipino dahil yung sa nagawa. Nakita nyo po, bagsak na kung ibagsak nila, ipinatapon pa, pero napakataas pa ng tiwala ng mga Pilipino. Samantalang yung nagpatapon at nagpabagsak, sad-sad. Nakita nyo po? Yan ang sinasabi po natin. Yung trabaho ang tinitingnan ng mga Pilipino. Yung matitino, hindi yung mga adiktos. Di ba? Hindi yung mga makakaliwa. Pagka matinong Pilipino ang tumingin, walang sinabi itong mga ito. Wala naman nagagawa Nakabutihan sa bansa. Ano kabutihan ang ginawa nito sa bansa? Di po ba? Ano sinusugpo nito? Ang sinusugpo nito, di umano Number 1, Duterte. Para babagsakin. Yan ang kanilang talagang tinututukan, di umano. Hindi kaya? Kaya ano makukuha mo dyan? Kaya kawawa ang Pilipinas, kawawa tayo. Tax lang tayo ng tax. Pero ang tinatrabaho sa atin, puro kapakanan nila. Hindi kapakanan ng mga Pilipino. Hirap na tayo ngayon sa nangyayari sa atin na naman, na meron naman tayong takot dahil nahandyan na naman isang damukal na adiktus. Di po ba? Hindi mo alam kung kailan kanila titirahin at papasukin at gagawa ng masama. Dahil alam naman natin yan, pagka mga wala ng pambili ng pulburon yan, gagawa pa ba ng kabutihan yan? Bangag. Sige nga. Pero ang mga kapulisan, hindi naman problema nila yan. Dahil nakakatulong daw po sa ekonomiya yan. Ayon na mismo yan doon sa papalitan na general. Di ba? Hindi maituturing na, yan ay nakakatulong pala, bagkus doon sa pampahaba ng oras. Lalong-lalo raw po sa mga driver at konduktor. Unbelievable. Di po ba, mga tambay? Kaya dito po sa pagproklama po ng bago pong PNP chief, expected na po natin yan, mga tambay. Siyempre, sinasabi nga natin, hindi kukuha ng kung matino ang presidente, matino rin ang kukunin mo PNP chief. Ganun po yun di umano Kung hindi matino ang presidente, di umano, hindi rin kukuha ng matino yan na PNP chief, di umano. Di po ba? Yun lang ang logic nun. Pagka magaling at matino ang presidente, 100% magaling at matino ang kukunin PNP chief niyan. Di umano. Pagka hindi magaling at may issue ng pulburon, sa tingin nyo, 100%, hindi kukuha ng,
ng unang-una mag-iimbestiga sa kanya dahil matino nga. Ang kukunin niya yung hindi mag-iimbestiga sa kanya. Di po ba? Kailangan ang kukunin niya yung magpuprotekta sa kanya na hindi siya mapadrug test. Di umano. Di po ba? Thank you po mga tambay sa gusto po ng ating tambayang makabayan. Sa mga tagapanood po natin at tumatangkilik po. Thank you po. Lalo po sa ating mga subscribers. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po mga kababayan. Thank you po. At thank you rin po sa mga nagbibigay ng mga biyaya sa inyong lingkod. Shoutout po. Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Annie Joe, Teodorico Erguisa Jr., si Arpel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina RK AAR Team 888. Thank you po sa inyong lahat. At siyempre po maraming salamat po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At siyempre po panalangin at dasal po na maingatan po ang dating Pangulong Duterte. Isama po natin sa panalangin at dasal at makauwi po sa lalong mabilis sa ating bansa, mga tambay. At tayo rin po mga tambay, ingat-ingat po. Ingat-ingat po tayo. Maraming salamat po. Sa muli po, paalam po muna. Bye-bye.